Good morning, sir, and good morning, classmates. So we are the Group 8, and our topic for today's video is all about the Filipino grievances against the Governor Wood. Hi, my name is Hansel Pasqua, and I'm going to discuss who is Gregorio F. Saide. Gregorio F. Saide is a Filipino historian, author, politician from the town of Pagsanhan, Laguna. He was born on May 25, 1907 and also died on October 31, 1988. So, Gregorio F. Saide is a multi-awarded author who wrote 67 books and more than 500 articles about history. He also known as the Dean of the Filipino Historiographer. Governor Wood, an English person, was the reason behind the document. So, si Governor Wood ang nagtulak kay Gregorio Saide para isulat yung document na Filipino grievances against Governor Wood. Na which is yung laman ng document yung ito is all about the protest. And also, this text is taken from Gregorio F. Saide and Sonia Saide, documentary sources of the story. So, si Sonia Saide is the daughter of Gregorio Saide. This document was originally published as appendix of Maximo M. Calau's Philippines government under the Jones Law. So, this article na Filipino grievances against Governor Wood is not only written by only one person, kundi maraming tao ang nagtutulong-tulong upang masulat ito. Major or General Leonard Wood. So, Leonard Wood was arrived in the Philippine Island in 1903 after his service in Cuba. He was appointed governor of the Metro Province, and aside from that, Major General Leonard Wood is also responsible for 5 districts and the commanding general of the troops in the Department of Mindanao and Sulu. And also, Leonard Wood was been assigned by President of America na si Calvin Coolidge para maging Gobernador General. He was assigned to fulfill the pledge, and it's expected by the people, and the mutual understanding and also the cooperation would be maintained, wherein the political emancipation would be complete. Si Governor Wood ay naging commanding governor din. Hindi lang siya yung head of the civil government with a legislative government responsible for 5 districts, but he is also the commanding general troops in the Department of Mindanao and Sulu. He also became the military commander of the Philippine Division. And also, he is conducted investigation to which covered 48 provinces into which the island is divided. So, he became the military governor of Cuba from 1899 to 1902, and then the Governor General of the Philippines from 1921 to 1927. So, it is all about 6 years. Content, presentation, and analysis of the Philippine Importance Historical Information. So, good day everyone. I'm Leia Merito Malta and I'm going to present my topic. So, General Wood retaliated by abolishing the council and governed the islands without the cooperation of the legislature. So, si General Leonard Wood na nagsilbing bilang gobernador ng Pilipinas mula 1901 hanggang 1903 ay nag-abolish ng Philippine Commission at direktang namuno sa mga isla.
ito ay isang controversial na hakbang na nakita ng marami bilang isang retaliatory act laban sa konseho. Ang pamumuno daw ni Wood ay markado ng kawalan ng paggalang sa lokal na lehislatura, ang pagkakaiba sa naunang sistema ng hindi direktang pamamahala sa pamamagitan ng mga lokal na pinuno. So next is, the struggles between Wood and Filipino leaders enhance the rationalistic spirit of the people. So ang mga pakikipaglaban sa pagitan ni General Wood at ng mga pinuno ng mga Pilipino ay nagdulot daw ito ng pagpapaunlad ng diwa ng mga tao. Ang mga Pilipino ay naging mas makatuwiran at mas nakakapag-isip ng maayos sa harap ng mga pagsubok. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng mga mahalaga na pangyayari at pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas. So next is, two opposing political parties form coalition known as the National Supreme Court. So yung dalawang magkaibang partido na political ay bumuo ng isang koalisyon na kilala bilang National Supreme Council. So nagpapakita ito ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga partido politikal upang makamit ang isang layunin. So, ito din ay nagdulot ng pagbabago at pag-unlad sa politika ng Pilipinas. Next, based on the document, ancient Filipinos were patient and diligent to the task of meeting the conditions given to them. So, according daw or based sa document, yung mga sinaunang mga Pilipino ay mahilig at masipag sa pagsunod ng mga kondisyon na binibigay sa kanila o utos na binibigay sa kanila. So, ito rin ay nagpapakita ng kanilang katangian at kakayahan sa pagharap sa mga pagsubok at hamon na binibigay sa kanila. So, next is, the both have understand in the Filipino were committed trust since the Americans promised that the Philippines would be conserved and developed for the benefit of the people. So, dito daw, yung mga Pilipino ay nagpakita daw sila ng pagtitiwala or nagtiwala at pagkakasundo sa mga Amerikano. Dahil yung mga Amerikano nangako sa kanila na papangalagaan at papaunlarin ang Pilipinas para daw sa kapakanan ng tao or para sa benefits ng mga Pilipino. Good day everyone, my name is Kirby Andre Bueno and here are some expectations and reality. So sa expectations, meron tayong apat. Ang una ay Filipinos expected Wood to respect their growing political maturity and support their aspirations for self-government. So, ang mga Pilipino daw ay naghihintay na igalang at suportahan ni Wood ang kanilang mga hangarin para sa self-government. At naghihintay na magkaroon ng higit na kalayaan at pagkakataon na magpasya sa kanilang sariling gobyerno. Ang pangalawa ay they hope for a more cooperative and collaborate approach to governance. Siyempre, ang pagkakaroon ng isang kooperatibong paglapit sa pamamahala ay makakatulong sa pagbuo ng isang mas mapagkakatiwalaang gobyerno, kung saan ang mga mamamayan ay may boses at ang kanilang mga karapatan ay nirerespeto. 3. Respect for Filipino culture and traditions. Ang paggalang sa kultura ng tradisyon ng mga Pilipino ay isang mahalagang aspeto ng pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas. Noong panahon ng kolonyalismo, ang mga Pilipino ay inaasahan nilang igalang ng mga pinuno ang ating mga kaugalian at halaga. Tulad na lamang ng pagdiriwang, mga awitin at mga sayaw na nagpapakita ng mga mayamang kultura ng Pilipinas. At ang panghuli ay fair and just treatment. Ang paghahangad ng mga Pilipino sa patas at makatarungang pagtrato ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagkakaroon ng isang mas makatarungan at mapagkakatiwalaang lipunan. Sa reality naman, meron tayong tatlo. Ang una ay Wood's policies and actions for contradicted these expectations. Ang mga patakaran at aksyon ni Wood ay sumasalungat sa mga inaasahan ng mga Pilipino at nagdulot
ng pagkabigo sa mga hangarin ng mga Pilipino para sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. 2. Political repression, dissent, and protests were often met with harsh measures and including imprisonment and exile. Ang pangalawang reality ay ang mga nagtutulungan at nagproprotesta laban sa mga patakaran ng mga kolonyalista ay madalas na nakakaranas ng higit na hakbang kabilang ang pagkakakulong, diba, at pagpapatapon. 3. Cultural suppression and American cultural influence was imposed, leading to the erosions of Filipino cultural traditions and identity. Ang pagpipigil sa kultura ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo ay isang malungkot na kabanata. Ang impluwensya ng kultura ng mga Amerikano ay pinatupad na humantong sa pagkawala ng mga tradisyon ng Pilipino at pagkakakilanlan. Hi everyone, I'm Dorina May Reyno. We discussed the Arbitrary Act. We have an example of arbitrary acts. First, he has refused isasan to law. Tumanggi siya sa kanyang pagsang-ayon sa mga batas. Second, he has set out both the legal authority and responsibility for the Philippine heads of department. Tinakwil niya pareho ang legal na otoridad at responsibilidad para sa mga pinuno ng departamento ng Pilipinas. Third, he has substituted his constitutional advisor for group of military attaches. Pinalitan niya ang kanyang mga tagapayo sa konstitusyon para sa grupo ng mga attache ng militar. Fourth, he has reversed the policy of Filipinizing the service of the government. Binaligtad niya ang patakarang Pilipinas siya ng panglingkod sa pamahalaan. 5. He has obstructed the carrying out of national economic policies. Siya ay nakadlang sa pagsasagawa ng mga pambansang patakarang pang-ekonomiya. 6. He has surrendered merely per function the power of the legislature. Ibinigay lamang niya ang kapangyarihan ng legislatura. 7. He has made appointment to position and authorized the payment of salaries. Gumawa siya ng appointment sa mga posisyon at pinahintulutan ang pagbayad ng mga sweldo. 8. He has used certain public funds. Gumamit siya ng ilang pampublikong pondo. 9. He has arrogated unto himself the right of exercising the power granted by law to the Emergency Board. Pinagmamalaki niya sa kanyang sarili ang karapatang gamitin ang kapangyarihang ipinagkaloob ng batas sa Emergency Board. 10. He has unduly interfered in the administration of justice. Siya ay labis na nakialam sa pangangasiwa ng hustisya. 11. He has refused to obtain the advice of Senate in making appointments. Tumanggi siyang kumuha ng payo ng Senado sa paggawa ng mga paghikarang. 12. He has refused to submit to Senate appointment for vacancies occurring during the recess of the legislature and conservation of the Organic Act. Tumanggi siyang magsumite sa paghirang sa Senado para sa mga bakante na nagaganap sa panahon ng recess ng legislatura na labag sa Organic Act. 13. He has continued in offer nominees whose appointment had been rejected by the Senate. Nagpatulong siya sa mga nominado sa opisina na ang mga appointment ay itinanggihan ng Senado. 14. He has usurped legislative powers. Inagaw niya ang kapangyarihang pangbatas. 15. He has in the administration of affairs in Mindanao. Siya ay may kapangangasiwa ng mga gawain sa Mindanao.
So this is the end of our topic for today's video. Thank you guys for watching. I hope you enjoy.